Minsan ba napapaisip ka kung paano nabuo ang konsepto ng touchscreen? Yung mismong paghawak at pagpindot sa screen, saan nagsimula ang ideyang ito? At paano ito naging bahagi ng buhay natin ngayon, na halos hindi na natin namamalayan? Na kahit saan ka pumunta o lumingon makakakita ka ng touchscreen. Kaya kung interesado ka malaman, tapusin mo lang itong video at tiyak malalaman mo kung saan nga ito nagsimula at kung gaano na nga ka-modern ang panahon natin ngayon. Let's go! Bago ang lahat pa-like, subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Touchscreen. Kahit saan ka tumingin, andyan na yan, sa phone mo, sa tablet, sa kiosk ng Jollibee, pati na rin sa elevator ng bagong condo. Pero alam mo ba, hindi Apple ang unang gumawa nito. At mas lalong hindi siya nagsimula para sa selfies o Candy Crush. Ang kwento ng touchscreen, nagsimula sa isang taong sobrang curious, at sa isang panahon kung kailan high-tech pa ang calculator. Taong 1965, may isang engineer na ang pangalan ay E.A. Johnson. Nagtatrabaho siya sa Royal Radar Establishment ng UK. Oo, radar, as in pang-militar. Si Johnson ang unang nag-design ng isang touchscreen na gumagamit ng capacitive technology. Ibig sabihin, gumagana siya gamit ang kuryente sa katawan mo. High-tech na diba? Pero, hindi pa pang-consumer to. Ginamit siya para sa control panels ng mga radar systems. Hindi pa siya pinipindot gaya ng smartphone ngayon. Dahan-dahan mong dinidrag ang daliri mo, parang touchpad. 1970s, dito pumasok ang resistive touchscreen, na imbento ni Dr. G. Samuel Hurst. Ang version niya, gumagana kahit stylus o fingernail ang gamitin mo, at mas mura i-produce. Ginamit ito sa mga calculator, industrial machines, at eventually sa ATMs, pero guess what? Hindi pa rin sumikat, siguro kasi walang Instagram noon, kaya wala pa masyadong may gusto mag-tap ng screen. 1992, isang milestone, ang IBM Simon. Ito ang unang smartphone sa mundo, may touchscreen, may calendar, may games, may stylus, parang Nokia 3310 na nauna sa panahon. Pero mahal, mabigat, mabagal, parang ex mong toxic, maganda sa una, pero mahirap dalhin, kaya hindi rin ito nagtagal. Pero noong 2007, biglang nagbago ang lahat. Steve Jobs, Apple, iPhone, ito ang unang touchscreen phone na capacitive, multi-touch, responsive, at user-friendly. Pwede ka nang mag-zoom gamit ang dalawang daliri, pwede ka na mag-slide to unlock. Dito nagsimulang magkaroon ng emotional connection ng tao sa screen niya, at syempre, dito na rin dumami ang selfie. Ngayon, halos lahat may touchscreen, ref, microwave, kotse, pati CR ng mga 5-star hotel, at hindi lang yan, may foldable, may under-display fingerprint, at may touchpad sa mousepad. Pero tandaan, lahat ng yan, nagsimula sa isang radar station noong 60s, at sa isang taong curious kung pwedeng gamitin ang daliri para i-control ang makina. Kaya next time na nasa CR ka, kung ano-ano na naman ang pinipindot mo habang nakaupo, scroll sa TikTok, laro sa Mobile Legends, check ng Shopee kahit wala namang pera, alala mo lang to, lahat ng yan, hindi basta screen lang, isa yang bunga ng ilang dekadang trial and error, pawis ng siyentipiko, at kabaliwan ng mga engineer na walang social life.